Pag-usapan naman natin ngayon ang bylaws no, ng bawat subdivision. So in our case right now, yung bylaws ng Unified General Laws Homeowners Association Incorporated na kung saan tayo ngayon ay naninirahan. Napakahalaga no, na merong talagang approved na bylaws ang isang community kagaya natin o isang subdivision kagaya natin. Ano ba ang purpose at bakit kailangan ng bylaws at napaka-importante nito? Unang-una, ang bylaws ay parang Biblia na yan. So diyan natin dapat susundin ang mga rules and regulations and parang administration ng isang subdivision kagaya natin. Now, ang pinaka-gist or pinakabuod ng halaga ng pagiging magkaroon ng isang bylaws at aprobado ng DSUD ay ito ay makakatulong para sa pagmimentena ng ating lugar, no? So unang-una, pagmimentena sa pagdi-deliver ng mga adequate social services. So when you say social services, ano 'yun? So yun yung mga pangangailangan ng mga naninirahan, no? Water, tubig, mga all of those things that are related to our social social growth as an individual and as a community. Now ang tsaka ito rin ang ating bylaws ay nagbibigay daan at nagbibigay laya sa mga namumuno para magdisenyo or gumawa ng activity na may improve ang ating economic stability or ang ating economic advantages. So meaning di ba nagbabayad tayo ng monthly dues. So dapat ang monthly dues ay inaalagaan at hindi winawaldas na walang katuturan. So yun ang ibig sabihin ng economic advantages or even gumawa ng activity na hindi nababawasan, hindi malaking bawas na nangyayari sa ating mga monthly dues, bagkus ito ay palakihin. So paano palalakihin ito? Yun yung doon lalabas ang isang magandang leader. So, meron kang puhunan na gagawin or meron kang hawak na pera na para sa HOA, bukod sa sineperate mo na yung mga general services na kailangan, maintenance, road repairs, basic needs that are needed to be attended sa isang community. Tapos, pwede mo siyang palakihin, So, paano? Come up with an activity that would enhance yung kanyang economic productivity ng nasa loob at nasa labas. So doon lalabas ang galing ng isang leader kung paano mo ibebenta ang ating general dos sa mga investors. O yan clue na yan So therefore, ang Tropang Sigla alam nyo po ay habang kami ay nagmi-meeting, isa sa mga programa na gagawin ng Tropang Sigla pag sila ay nabigyan ng mandato na mag-lead ay palakihin talaga ang coffers, palakihin ang pondo ng ating general dos subdivision. So paano natin gagawin yan? Marami ho yan, maraming possibilities. Unang-una, so we will tap all the possibilities of engaging our community sa externals. So ano yung mga externals? Nandiyan si mayor, andiyan si kapitan, andiyan si governor, andiyan ang national government. So there are things that we can do better by proper communicating at saka ipaalam sa mga external agencies na yan na na merong isang community na nangangailangan ng tulong nila. All you have to do is express your intention at sabihin mo kung saan mo siya gagamitin at pakita mo na meron kang kakayanan para ito ay ingatan at pangalagaan. So yun yung mga importanteng ingredients para makakuha tayo ng patronage or audience or parang tiwala doon sa mga external linkages na sinasabi ko. So tayo naman bilang leader dapat pangalagaan natin talaga na ayusin ang kwalidad ng buhay ng ating ang mamamayan dito sa ating community. So yun yung parang at saka bukod sa magandang pasilidad, disenteng pamumuhay, maayos na pakikitungo sa ating mga kapwa. So isa ho yun sa mga qualities na hinahanap ng mga externals. Pag maganda ang iyong community, maayos ang mga tao, ang marangya ang buhay, ay nako,
alam mo, sila na ang lalapit pag nakita nila yan. So, kagaya nitong, yun nga lang, ang tagal-tagal na nitong ano natin, ano. Yung kagaya nitong sinabi ko na nung unang vlog ko, itong sa, ang tagal na natin dito, no. Ako, one of the pioneers dito, no. So, bundok pa lang ito, nandito na ako, tapos ginagawa pa yung ibang mga unit. So, yung sa clubhouse natin, wala pa tayong bubong, no, sa dun sa yung sa ating sports center o sa basketball court. So parang nakakalungkot, no. So ang tagal na, no. We're almost about 12 years here, no, living, but yung mga ganong simpleng facility ay nako, dapat in 3 years time meron na yun, no, when we started. Parang ganon. So, I think kulang lang sa proper communication tsaka representation. So, napaka-importante po yan. So, ang tropang sigla ay pipilitin, na mapunuan, no, pag yung mga ganyang pangangailangan sa madaling panahon, kasi ako personally, no, I really wanted result, no, everything I wanted to come up with some project. So, ganun po. Tapos, kailangan talaga, yung focus ka, maayos ka, tsaka you present well, to these investors or to these stakeholders na tinatawag. Napaka-importante po ng stakeholders yan at sinasabi. Sino yung mga stakeholders na sinasabi ko? O unang-una tayo, no, bilang residente at community. Pangalawa, government. Pangatlo, investors. Pang-apat, that's it, no? Pang-apat, yung mga NGOs, no, mga partnership. So these are the things that would help command or give dedication into improving our community. So yun po sa bylaws nakalagay natin sa Declaration of Purpose. Yung Declaration of Purpose na yan, napaka-importante sa bylaws. So yan muna ang itatakil ko ngayon sa ating bylaws ng Unified General Dos Homeowners Association Incorporated Bylaws. So yun the purpose and the declaration of its purpose. Yon. Kaya meron tayong bylaws ay para tulungan ang ating komunidad, ang ating mga kapitbahay, ang ating lugar, at mapaayos, maging desente, maging maayos ang ating lugar. Good morning.